Nag-promise na ako sa sarili ko na hindi na ako bibili ng bagong makeup kasi sobrang ang dami ko pang ginagamit. Tapos yun, parang hindi ko siya talaga nagagamit tong mga makeup. Pero kasi, nung pagpunta ko ng mall, nakita ko, napadaan ako sa Maybelline and nakita ko, available na tong Super BB Cushion ng Maybelline. So, naisip ko, sabi ko, try ko nga to. So, ang nakuha kong shade yung light. So, nakalagay dito, meron siyang SPF 29 PA+++. The price niya is 749 pesos. So, ito. Ayan. Yan ang kanyang regular price. Kasi, parang napanood ko to sa review ni Icy Rose. Icy Rose yata. Tapos, sabi ko, wow, wala pa niyan dito. Tapos, may nag-comment sa akin na sabi niya, meron na daw dito sa Watson. So, yun. So, yun nga, nalaman ko, meron siya sa Watson. So, as you can see, wala akong nilagay na anything sa aking face. So, namumula yung aking face. Yun talaga, aking face ay color mapula. Mapula talaga yung aking face. So, bukod sa pink yung aking undertone, meron akong mga pimple scars na nakakadagdag din sa pagka-pink ng aking face. May mga acne scars ako. Tapos, meron akong konting blackheads dito sa nose. So, yung itsura niya, 14 grams siya. And ang shade nito ay light. So, ang ganda ng packaging in fairness So, pag inopen mo to, ito yung mirror. Tapos, ito yung kanyang sponge. Yun. So, ito yung sponge. Tapos, meron siyang sticker dito, yung pang-seal niya. So, tanggalin natin. Okay. So, ito yung cushion sa loob. So, ngayon, try natin sa kabilang side ng aking face. So, ito siya. Kuha tayo. Oops, ayun. So, ngayon, tap-tap natin. Dito muna. Ito yung side ng may BB cushion. So, ito yung side na wala. So, as you can see, makikita dito ang aking mga pimple marks saka redness. So, dito, medyo nabawasan ng konti, pero kita pa rin talaga yung mga redness. So, try natin mag-add ng second layer, Tap-tap lang, para maganda ang coverage. Ito na, meron ng ikalawang layer ng BB cushion yung aking face. So, ito yung itsura niya. Dewy yung finish niya. Hindi siya matte. And, yun, kita pa rin yung mga, yung mga mapupula kong acne scars. So, kabilang face, try natin lagyan ng primer, Tignan natin kung maganda yung effect. Ang naisip kong ilagay ng primer, itong Quick Effects na No Shine Mattifier. Kasi yung oily skin ko and super dewy nung finish niya. Try natin kung maganda to. Bukod sa oily skin ko, madali kasi itong hanapin at saka mura lang. So, itry natin itong primer na to. Maglagay tayo ng primer sa kabilang side ng aking face. Tignan natin kung maganda yung finish kapag may primer. So, tap-tap lang. So, one layer. Kita pa rin yung acne scars ko. Pero ba't ganun? Parang one layer, parang pareha sila. Parang ito hindi two layers. Yung may primer, parang one layer. Parang same ng walang primer. Na 2 layers, Try ko pang mag-add ng isa pang layer. Tignan natin kung mako-cover up niya. Nakita nyo ba yun? Si Husay. Ayun, nasa likod ko. Kulit. Okay. Ito na siya, yung itsura niya. So, 2 layers, tsaka 2 layers sa magkabila. So, as you can see, maganda yung coverage niya for a BB cream. Kasi BB cushion siya, diba? Hindi naman siya foundation. So, maganda yung coverage niya para sa isang BB cushion. Pero, hindi siya ganun ka-full coverage. Kung makikita nyo, kita pa rin yung mga acne scars ko na mga mapupula. Tapos, ganun din dito sa kabila. Pero, kung i-compare mo yung dalawa, mas maganda yung finish, tsaka yung coverage ng BB cushion kapag merong primer. Ito yung may primer, and then ito yung walang primer. Tapos, ang kanyang finish, hindi siya matte, dewy yung finish niya. So, hindi ko kaya na hindi i-finish to ng powder kasi, parang sobrang dewy, tapos medyo malagkit siya. So, i-finish ko na lang to ng powder para mabawasan yung pagka-shine ng aking face. So, yun. Ito yung itsura ng aking face. As you can see, hindi talaga matte yung finish kahit i-finish ko pa ng powder. So, baka maubos lahat ng powder at malagay ko na sa buong face ko. Hindi pa rin siya matte. Pero, so far, okay naman siya. Maganda naman, dewy yung finish niya. So far yun, okay naman siya. So, try natin kung
kung magkakaroon ng flashback kapag gumamit tayo ng camera na may flash. So, wait lang. So, time now is, asan na ba yung aking cellphone? Teka, titignan ko na lang din sa wall ko lang. So, yun. So, time now is 7:30 AM. So, 7:30 na. So, yun. So, babalikan ko ulit kayo mamaya. 9:50. So, mag-aalas 10 na. As you can see, okay pa yung aking cheeks, yung aking buong face except for the nose. Medyo nag-oily na siya yung sa aking nose. So, siguro iba-blot ko na lang ito ng oil control film. Ito siya. Ito yung nakuha kong oil sa aking face, which is normal yung ganito ka-oily ng skin sa aking face. Given na alas 10 na, normal talaga ito na ganito. So far, andito pa yung BB cushion. Dito pa siya. Although, kita naman talaga kanina pa yung mga acne scars ko. Pero okay pa naman siya. Hindi naman siya ganun kasagwa. So far, okay pa talaga siya. So, babalikin ko ulit kayo. Yeah. Time now is 1:30 na. Naiwan ko yung aking cellphone. So, 1:30 na ngayon. As you can see, sobrang oily na talaga ng face ko. Naging visible na talaga totally yung aking mga acne scars. Tapos, pag inat mo ng tissue, ng oil blotting sheet, ito siya. Ganito. Pinunas ko na nga kasi hindi naman yan naghihilog yung makeup. Para magpantay yung foundation, application ng foundation. So, ito siya. Ganito yung itsura niya. May natitira pa namang BB cream. Pero, palagay ko, kailangan ko na talagang mag-retouch. So, yung final verdict, mamaya na lang sa bahay. Verdict time. So, yun. Sa packaging niya, ito ang kanyang packaging. Maganda yung packaging niya. For me, ang ganda. Hindi siya mukhang mumurahin. So, ang shade na nakuha ko ay light. Pero, yun. I think 2 shades lang meron to. Limited lang yung shades nila. Isang light, tsaka isang natural. Yung natural, I think lagi daw yatang out of stock. Tapos ito na lang naiwan tong light. And buti na lang, akala ko nung una, nung in-apply ko sa skin ko, akala ko magiging sobrang light niya sa skin ko. Na parang naging second skin ko siya. Nag-blend siya ng maayos sa aking skin tone. Tapos yung finish nito, definitely hindi matte. So for oily skin, kailangan mo talaga siyang i-finish ng powder kung hindi mo prefer yung mga sobrang dewy, kasi sobrang dewy ng finish nito, and yung feeling nito sa skin medyo malagkit. Longevity nitong BB cushion, tumagal to sa akin ng siguro mga kalahating araw. After ng half day, unti-unti talagang totally nawala na yung foundation, and kailangan ko na talagang mag-retouch. Sobrang thick niya. Tapos, yung coverage niya, although hindi niya na-cover up yung mga dark red na acne marks ko. Okay lang naman kasi hindi naman to foundation, BB cushion to. Hindi niya na-cover up, pero for a BB cushion, maganda na yung coverage niya for a BB cushion, for a BB cream. Hindi ko to marirecommend sa oily skin. This is great for dry skin at saka normal skin. Pero kung ikaw yung fan ng mga dewy finish na mga dewy look, so definitely ito. Parang pwede siya parang pang Korean look, yung gusto mo yung makintab na mukha. Okay, so yung price nito is 749 pesos. Okay, sa price and sa quality, para sa akin, okay to. Okay na okay itong BB cushion na to. Kasi compare mo sa ibang BB cushion, di ba yung ibang BB cushion, nasa 1,000 plus pesos, basta nasa 1,000. Siguro, nagtaka kayo, ngayon lang ako nag-review ng BB cream. Actually, meron akong ginawang review, isa pang BB cream ng Maybelline. Hindi ko pa siya na-upload, ko kasi siya may edit eh. Pero, kung napansin nyo, bihira akong gumawa ng review ng BB cream, tsaka bihira akong gumamit ng BB cream, kasi hindi ako fan ng BB cream. Especially nitong BB cushion. Okay siya sa akin lahat. Ang pinaka cons lang sa kanya, hindi naman talaga cons, kasi gano'n naman talaga yung style ng mga BB cushion, kaya nga BB cushion, di ba? Kumbaga nasa cushion. So, yung hindi ko gusto kasi sa mga cushion, kaya hindi ako bumibili talaga ng cushion. First time ko magkaroon ng cushion, kasi feeling ko hindi siya sanitized tingnan, kasi 'di ba? Ano mo siya, ipe-press mo dito yung foundation, and tingnan mo, 'di ba? Dito sa sponge na to, yung sponge, ipe-press mo siyang ganyan.
tapos idadab mo sa face mo, ididiin mo siya ulit, idadab mo sa face mo. Parang feeling ko, nako-contaminate itong sponge. So, kung nako-contaminate yung sponge, hanggang ilalim, abot niyo yung foundation. So, pati yung mismong foundation or yung BB, yung cream sa loob, nako-contaminate. So, kung paulit-ulit ginagawa mo yun, kung acne prone ka, baka mag-cause pa to ng acne kasi, yun nga. Pero, syempre, wala akong magagawa. Yun nga, kaya nga tinawag na BB cushion kasi nga, yun nga cushion. So, yun yung reason kung bakit hindi ako bumibili ng mga cushion.